Cavite-based personal protection and mixed martial arts instructor at ang kanyang partner para mag-demonstrate po sa atin ang mga basic self-defense techniques. Ano? June, bago tayo magsimula, ano ba ang dapat tandaan ng mga inaatake? Usually, kahit sinunta sa atin. ang pinaka-importante palagi yung awareness, yung environmental awareness, no? Habang, kunyari, sa araw-araw na ginagawa natin, dapat, yung mga nangyayari sa paligid, aware tayo, no? Alam natin yung mga modus operandi ng mga kriminal, no? Alam natin yung mga kung saan sila naglulungga, kung saan madalas yung yung crime rate. Kung saan ka nag-park, halimbawa, dapat aware ka na posibleng ito, hotspot ito. Lalo na kapag ka nagpa-parking ka sa madilim na lugar, o kaya yung lugar na hindi mo makabisado. Okay, again, bago tayo mag-demo ng self-defense, itatanong ko lang, dapat ba ang instinct mo agad is lumaban? O may punto ba yung sinasabi nilang, ibigay mo na lang, huwag ka na lumaban? Ang rule of the thumb dyan, no? Ang pinaka-importante is hindi ka aabot dun sa point na lalaban ka. Okay. Okay, so kung maiiwasan, iiwasan. Okay, next, no? Ang second rule dyan is life over property. Life over property, No? okay. Kasi kung kunyari, alanganin ng buhay mo, mas ibigay mo na lang yung no? Ibigay mo lang yung, kasi ang naman dyan, kikitain mo rin, makukuha mo rin uli yun. Okay. Ngayon, ang option lang na lalabang ka, kapag once na talagang inatake ka na. Inatake ka na. No, yung ibig sabihin yung intention ay talaga saktan ka. Okay, nandun ka na sa puntong yon. Pakita nyo sa amin ngayon ang ilan sa mga basic self-defense techniques. Okay. Paki-describe yung scenario, Jude. Okay, gagamit muna tayo ng mga improvised weapon, no? Kasi pinaka-importante sa lahat, no? Hindi naman agad hand to hand, no? Fighting. Okay. Gusto natin gagamit muna tayo ng improvised weapon para mag-create ng distance between sa'yo at sa attacker mo. Okay? No? For example, no? Na si Noya, siya yung attacker ko, no? Kunyari ako yung estudyante. Okay. No? So nagte-text ako sa daan. Although hindi advisable mag-text sa kalye, no? Emergency ginawa ko, okay? So ang una-una diyan, no, nakita niya, nagte-text ako sa kalye, no? Papalapit siya sa akin, okay? Palapit siya sa akin, nagte-text ako sa kalye, no? Kukunin niya cellphone ko, no? Kukunin niya cellphone. Ang unang-una kong gagawin is kunyari nakakap ako. Alisin ko yung cap ko, i-cover ko sa mukha niya. Okay? Then, tuhod. Then, tulak sa center mass. Okay. Okay? Okay. Balik po, ulit. Okay? Slow motion, para mas makita. Okay, so pagka ginagawa natin, nagte-text tayo, nakakap ako, gagamitin ko yung cap ko. So nagte-text ako, kukunin niya yung cellphone ko, tatakpan ko yung mukha niya. Pinaka-importante kasi tanggalin mo yung vision niya. Then, tuhod. No, then tulak siya sa center, sa gitna. Okay. Tutulak ko siya, then turn ako papunta doon. Layo, iwas. Okay. Okay? No. Saka sunod po ng carjacking kaya? No? Sa carjacking kasi, no, maraming factors na, no? Isang pinaka, dyan, is yung routine mo palagi. No? Kaya minsan, kaya ka nasusundan ng mga assailant mo, kasi habitual yung routine mo. No? Yung dinadaanan mo, pare-pareho lang. No, ang pinaka-advice natin dyan, no, for prevention, is yung four-way rule. Ang four-way rule, mula doon sa pinanggalingan mo, hahanap ka ng 4 na daan. Okay. No? Na pwede mong daanan papunta sa inyo. Para hindi ka makisig. Okay, go ahead. Sige po. No? Kasi katulad niyan, no, sabi natin profiling, no, ako'y naglalakad, no, papunta ako sa kotse ko, no, Susi. Kunyari, susi, lalapit yung carjacker, no, aagawin. Gagamitin ko yung aking susi, no, para tuhugin ko yung mukha niya. No? Then pagkatapos diyan, no, takbo ka rin. Importante hindi mo buksan yung yung susian ng sasakyan, no? Then tatakbo ka dun sa may mga taong pwedeng tumulong sa iyo. Ano kung galing sa likod? No? Usually may element of surprise yan, galing sa likod. Okay. So same, no? Lalo na kapag kunyari, no? Gagrab ka niya galing sa likod, grab body grab. Body grab. Okay. Pag body grab, no, galing sa likod kasi gagamitin mo ulit yung susi mo. Tutuhugin mo siya dun sa pinaka-importante, vulnerable na part, no?
yung growing, pak, paulit-ulit. Then turn ka palagi sa kanya, ganun sa mukha. Mhm. Then push, center. Palay mong... Palaging push kasi ang ayaw natin mangyari is lalabang ka. Mhm. Kasi mamaya, may weapon. No? Pero ito po, realistically, hindi sila kikilos na mag-isa. Marami po yes, yan. oo. Palagi dyan, binabox in ka. Ah. No? Kasi kapag ka dyan binabox in ka, ibig sabihin, alam na nila yung routine mo. Mhm. No, na-profile nila kung ano yung madalas mong ginagawa. So dyan, ang the best dyan, kapag nakita mo, sa pakiramdam mo, no, sa instinct mo na, no, may mali. No? Itong ginagawa natin na parang may mali dito, atras ka muna. Panghuli, Atras ka opo. muna. Panghuli na lamang po, hindi maiwasan siyempre matataranta ka pag nalagay sa ganung sitwasyon. Ano ho yung panghuling mensahe nyo na lang siguro sa mga manonood? Palagi kasi ang pinaka-importante sa para is yung fear management, no? Mhm. No, para ma-relax ka, ang pinaka-importante diyan is mag-calm ka, huminga ka muna. Mhm. No? Huminga, no? Kasi once na na-rattle ka, wala na yung logic. Okay. No, wala nang logic, no? So diyan ginagawa natin diyan yung mga bagay na minsan out of instinct, out of character. Mhm. Pero easier said than done, ika nga po, di ba? Kasi walang simple solution sa complicated na problema. Mhm. No? Kasi ang pinaka-importante sa survival is hindi ka mapunta doon sa pwesto na 'yon. Okay. So, mag-ingat ka, iwas mo yung sarili mo. Ginoong Tigao po, maraming salamat po sa mga tips na yan. Samantala, samahan po muna natin si Connie. Okay. Salamat, Iba.